Grabe, Young Hansen pa lang to pero sinisigaw na ng fans, face of Portland. 1 game, 10 points at nag-viral agad ang court vision at blocks. Legit ba ito o overhype lamang? At Cooper Flagg gumagawa na agad ng problema sa Dallas Mavericks. Hindi man siya mainit sa opensa sa kanyang debut pero dahil sa elite defense niya, mukhang may fan favorite na matangkad sa starting 5. Sa debut nitong si Cooper Flagg sa NBA Summer League, 5 out of 21 lang sa field pero di mo mapapansin dahil sa sobrang disruptive niyang depensa. Ang daming fast break plays ang nabuo dahil sa steals at pressure nitong batang to at ang epekto, mukhang mauuwi sa bench itong si PJ Washington. Si PJ mula nung dumating sa Dallas noong 2024 trade deadline naging solid na starter. Malakas sa depensa, may energy at hometown hero pa. Kaya mahal na mahal ng fans ito. Pero ngayong nandito na si Cooper Flagg at may Anthony Davis, Derek Lively at Gafford pa sa front court, wala nang sapat na espasyo para kay PJ Washington sa starting 5. Mukhang gusto ni Coach Jason Kidd maglaro ng malalaki at si Flagg ay too good to keep on the bench. Kahit si Washington ay pwedeng starter sa ibang team, baka kailangan niyang tanggapin ang bench role kung gusto pa rin niyang manatili sa Dallas. Pero good news, kahit off the bench, malamang halos same minutes pa rin siya. At bilang 26 years old pa lang ay pwede pa rin siya maging parte ng future ng Mavericks. Yan ay kung mananatili siya. Pero kayo mga kabasketball, hindi ba naman talagang nakakatukso na gawing starter kagad itong si Cooper Flagg dahil sa mga nagagawa nito? May dribbling, may passing, may block. Biglang lakas kagad ang depensa ng Mavs. Grabe, pinabilib ni Young Hansen ang rookie ng Portland Trail Blazers ang buong NBA fandom at excited naman ang mga Blazers fans. Debut game ni Young Hansen sa Summer League laban sa Golden State Warriors. Panalong Portland 106-73 tambak at si Young Hansen 10 points, 4 rebounds, 5 assists, 3 blocks, 1 steal. Naglaro lamang ng 24 minutes, 3 out of 7 mula sa field at 1 out of 3 mula sa 3. Talagang pinuno ang stat sheet niya. At heto ang scouting report ng Blazers lead mga kabasketball. Passing, elite level na kagad dahil yung mga pasa niya ay parang pang point guard ang mga basahan. Screen at patience pang veterano. Ang isang concern na tinuturo ay ang kanyang depensa pag stretch big na ang kalaban pero sa paint, dominant. At sabi pa siya ang pinaka-toughest guy on the court, nakikipagpanggaan at tulakan kagad, hindi takot. At yung passing ang pinaka-impresibo sa batang ito, mga highlight reel talaga. Talagang mala Jokic ang laruan. Kaya may nagsasabi nga na si Young Hansen na si Caleb Love ang next Jokic at Jamal Murray. Sa kanyang unang salang sa isang NBA Summer League game, 24 minutes lang nilaro pero plus 19 agad ang kanyang rating. At ang angat na angat sa kanyang laruan ay ang kanyang passing na marami talaga ang bumilib. Hindi naghahanap umiscore kaagad itong batang ito. All-around player at apaka-unselfish. Yung mga pasa ng batang ito ay high-level reads. Basta tumakbo at may angulo, madadala niya ang bola ng saktong-sakto. Gaya rito sa pasa niya kay CD Sissoko para sa isang slam. At may dribble ito para sa isang 7-1 big man kaya marami nagkukumpara sa kanya kay Jokic. Itong unang 2 points niya ay nag-dribble siya mula sa 3-point area, 2 dribble, may bantay pa. At may isa pa siyang highlight kung saan galing din siya sa 3, nag-dribble, inagawan, nag-spin move at tinapos ang layup. May tira sa 3 at gustong-gustong dumepensa ng batang ito, naka 3 blocks nga siya. Bukod kay Nikola Jokic ay pwede nating ikumpara rin ang batang ito kay Domantas Sabonis. Ang isang kinakailangan improve ni Young Hansen ay ang kanyang resistensya dahil kitang-kita na mabilis siyang mapagod sa laruang NBA. Pero ikaw ka-basketball, anong masasabi mo rito kay Young Hansen? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone. iSport Zone!